Isang negosyante ang arestado matapos mahuli nagbebenta ng isang uri ng halamang nanganganib ng maubos. Bistado rin ang iligal na bentahan ng mga pinatuyong seahorse na ginagawa raw panggamot. Balita hatid ni Rida Reyes. Ang Chinese drugstore na ito sa Binondo, Maynila, ang puntirya ng NBI Environmental Crimes Division sa ikinasang entrapment operation. Bumungad ang daan-daang piraso ng pinatuyong seahorse na ibinebenta ng 60,000 pesos kada kilo. Ang kanilang bilang sa wild mababa na. So yung reproduction niya, yung recruitment is mas mababa na siya. So darating ang panahon, wala na siya. Pero dahil hindi umano nauubos ang mga parokyano nito, patuloy pa rin ang bentahan. Binibili nila para sa health lang nila. Pag may asthma, ganun. Diba mga Pilipino, binibili nila pang baby. Mga anak nila, mga lola na nangangailangan or pang ubo. Tumamba din ang kahon-kahong bird's nest na ibinebenta mula 17,000 pesos hanggang 45,000 pesos kada container. Ilan daw sa mga ito galing sa Palawan kung saan itinuturing ng protected species ang mga ibong nagpo-produce ng bird's nest. Consider siya actually as delicacy, usually nilalagay sa soup. Yung collection or possession ng like this one in bird's nest, kailangan pa rin ng permit from the DNR. Naharap sa reklamong paglabag sa Fisheries Code at Philippine Wildlife Act ang negosyanteng si Ki Yung Wong na tumangging humarap sa kamera. Arestado rin ang negosyanteng si Elizabeth Rivera na may-ari naman ng isang fruit and plant stand sa Binondo. Nahuli siyang nagbebenta ng golden chicken fern, isang klase ng halaman na nakukuha sa Cordillera Region. Ginagamit daw ito bilang topical ointment para sa mga sugat. Pero dahil nanganganib na rin itong maubos, ipinagbabawal ang pagbebenta nito sa merkado. Huwag po nating tangkilikin ang pagbili at pagbebenta ng seahorse, pati ng iba pang mga endangered species. Whether or not may medicinal effect, ito is another matter. What is being regulated here is yung talagang sale at saka yung possession. Rida Reyes, GMA News.